mga kapuso, hamon po ngayon sa mga sundalong nakikibakbakan sa Marawi yung tinatawag na terrain ng lugar. Kabisado raw kasi yun ng mga kalaban. Dagdag pahirap din sa kanila mga sniper na umano'y itsurang banyaga. At nakatutok, live din po ito si June Veneracion. June. Mike, mga sniper na mismo ng Armed Forces ang nagsasabi na may mga nakikita silang sniper mula sa hanay ng Mauti Group. Ang mukhang itsurang mga banyaga daw. Posibleng indikasyon na ito ng mga sniper ng ISIS na mismo ang nandito sa Marawi City. Katunayan sabi ng mga sundalo ay may mga pagkakataong may napatay na silang mga sniper ng Mauti na mga itsurang banyaga. Ika-23 araw na ngayon ng krisis sa Marawi City. Tuloy-tuloy ang airstrike ng Armed Forces. Pagtama ng bomba, wasak ang pinaniniwalaang pwesto ng mga kalaban. Pagkatapos umatake ng mga fighter plane kaninang umaga, mga attack helicopter naman ang sumunod. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang Armed Forces hindi na maglalatag ng deadline kung kailan nila tuluyang masusugpo ang mga terorista dito sa Marawi City. Ilang deadline na kasi ang binitawan ng AFP. But as we have clarified also during our other statements, that regardless of whether the area is cleared or not, we will assert our control of the area. If it takes a little more time, then so be it, for as long as those lives are safe. Hanggang ngayon kasi patuloy na lumalaban ang Mauti Group at hanggang ngayon hawak ng mga terorista ang sentro ng lungsod na ito. Isa raw sa nagpapahirap sa mga sundalo sa Marawi ay ang urban terrain na kabisado ng mga terorista. May hawak din daw ang mga ito ng mga hostage na ginagawang human shield. Pero mainit man ang labanan, tiniyak ng militar na hindi nila pupuntiryahin ang mga moske sa Marawi City kahit pa may impormasyon na ilan sa mga Mauti ay doon nagtatago. We have not bombed and will not bomb mosques in Marawi. The Armed Forces leadership is firm in its commitment to use other options that would flush out this Mauti Daesh-inspired group from these places of worship that they have converted into machine gun and sniper nests, defensive position, and arsenals for their war activities. Bukod sa mga airstrike, sniper sa sniper ang karaniwang labanan dito. Kakaiba raw ang galing ng mga sniper ng Mauti Group, sabi mismo ng mga tropa ng gobyerno. Nasilip din daw ng mga sniper na sundalo na itsurang banyaga ang sniper ng kalaban. Sabi ng mga sundalo, may mga napatay na silang sniper ng kalaban na mukhang dayuhan. Kwento ng mga sundalong galing sa battle zone, matinding panganib ang kanilang kinakaharap kapag pumapasok sa magkakadikit na bahay bilang bahagi ng clearing operation. Minsan pagpasok daw ng mga tropa sa isang bahay, iikot sa likod ang mga Mauti. Bubuhusan ng gasolina ang bahay saka sisilaban. Lalabas ang mga sundalo sa bahay. Paglabas, doon na sila aasintahin ng mga sniper ng Mauti na nasa magandang pwesto. Dahil dikit-dikit ang bahay sa lugar na mainit ang labanan, binubutasan daw ng mga terorista ang mga pader para maging daanan sa paglipat sa panibagong pwesto. Napakalaking tulong din dahil kabisado raw ng Mauti Group ang kanilang ginagalawan. Mike, inamin ng Armed Forces na sa pamamagitan ng technical equipment ay nagbibigay ng impormasyon ang ilang tropa mula sa Armed Forces naman ng Amerika para matapos na nga itong problema dito sa Marawi City. Itong mga tropa daw ng Kano ay galing daw sa Zamboanga City. Itong pagbibigay naman daw ng technical assistance ay pinapahintulutan sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Mike. Maraming salamat, June Veneracion.